Good luck! Yan na lang po ang nasabi raw ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pagtakbo ni VP Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 habang ang bise at ang palasyo nagpalitan ng kani-kanilang issue sa korupsyon. Narito po ang report ni Camille Samonte. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. 2 taon pa bago mag-eleksyon pero inanunsyo na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Bago ang big reveal ng bise, tinanggal ang logo ng Office of the Vice President. Inalis din ang watawat ng OVP at tanging iniwan ang Philippine flag. Sa kanyang speech, nagsorry siya dahil naging instrumento pa raw siya para mahalal ang dating ka-unit team na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Inisa-isa ng bise ang mga anyay paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng Marcos administration. Partikular ang baha, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at anyay kakulangan sa maayos na healthcare system. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Ipinaliwanag din ng bise na korupsyon ang dahilan ng kanyang pag-alis sa gabinete. Hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Malaman naman ang sagot ng Malacanang sa pagtakbong Pangulo ni VP Sara. Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Hindi rin pinalampas ng palasyo ang pagsusori ni VP Sara sa pagiging instrumento para mahalal si PBBM. Pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unit team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Ang dapat daw ihingi ng sorry ng bise ay ang sarili niyang korupsyon. Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Hindi rin daw dapat manisi ang bise sa pagbaha dahil maraming flood control projects ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Natanong ang Malacanang kung posibleng strategy ang deklarasyon ni VP Sara para mapagaan ang epekto ng impeachment. Kaya nga po sinabi natin isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili na interes, hindi ang taumbayan. Ayon sa isang political expert, sugal ang maagang announcement ni VP Sara.
Posibleng may kinalaman daw ito sa nakabinbing impeachment complaints at sa pagkakadawit ng mga kaalyadong sina Senador Bongo at Bato de la Rosa sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Gamble ito sa kanya kasi yung normally pag medyo maaga ka masyadong nag-announce, puputaktiin ka talaga ng lahat na lang ng pwedeng ibato sa'yo. No? Well, siguro iniisip niya, sa bagay, marami nang na ano sa kanya ng mga kaliwat ka ng mga akusasyon. So, hindi na magiging bago sa kanya yun. No? Survival mechanism, but also to also ensure na kung sino man yung mga kaalyado niya, magpakilala na. Ang PDP, suportado si VP Sara kahit hindi raw siya miyembro nito. Parehas lang naman daw sila ng paninindigan. Iaalok daw ng PDP ang kanilang kakayahan para sa kandidatura ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.